He was blackmailed. Yon ang paulit-ulit umuukilkil sa kanyang isip habang iniintay ang pagbaba ni Danny. A while ago, he confronted Liz, pero giniit nitong wala namang masama kung sumama man sa grupo nila ang kaibigan nito. And she even argued that she did it for him, para di naman daw siya magmukhang tanga. At pwede rin daw na hindi na sumama si Danny, yun ay kung hindi na rin siya sasama. Hindi niya maaaring gawin yon. He was firm with his words na gusto niyang kilalanin ang pagkatao ni Adrian. Pagkatapos eto't kasama lamang kinaiinisan niyang dalaga, aatras na siya. Para namang pinatunayan lamang niya na naduduwag siya rito, which was far from the truth. Sinong kinukumbinsi mo? Anang isip niya. Isang tikim ang kumuha sa kanyang atensyon. Danny was already standing at the foot of the stairs, wearing a midnight blue haltered top chiffon dress paired with matching stiletto sandals. Her hair was put up in a chignon. A few wayward curls framed her over face. Manipis ang makeup na nilagay nito sa mukha, and from where he sat, he could smell the Gap scent perfume that she wore. It was an intoxicating scent that made him forget his irritation, and the way she looked and carried herself brought even more chaos to his system. Okay lang ba ang ayos ko? She turned around to show herself. Hindi magawang magsalita ni Gray. The smooth fabric of her dress clung to her like a second skin, emphasizing her feminine mounts and curves. Muling nagsalita ang guardian devil niya. Kung ibalik mo na lang kaya yan sa kwarto. He swallowed hard and silenced that inner teasing voice. Bakit di ka na makapagsalita? Masyado bang overwhelming ang itsura ko para maging speechless ka? Puno ng kumpiyansa ang tukso nito. He opened his mouth to speak, but the proper words evaded him. Hay nako, halika na nga, lumakad na tayo. Ikinawid ito ang dalawang kamay sa kanyang braso. They arrived at Malin's a few minutes later. Habang ginigiya sila ng waiter sa mesang nakalaan para sa kanila, ay panay ang sulyap na mga naroroong kalalakihan sa katabi niyang dalaga. Instinctively, he put his arm around his shoulders, a very possessive act. Nadatna nila ang magkasintahang Adrian at Liz na hindi maiwasang magpalitan ng makahulugang tingin nang makita ang ayos nila. The dinner ended smoothly. Taliwas sa kanyang inaasahan, Danny was prim and proper during the whole course. Hindi niya alam kung dahil yon sa presence ni Adrian, who obviously showed his fondness for her. Not in the romantic sense though. Nahalata rin niya kung ganong kamahal ng binata ang kanyang pinsan. But still, Adrian and Danny's closeness unnerved him. At isa yung malaking palaisipan sa kanya. Naiinis siya sa dalaga pero bakit parang ayaw niyang ibahagi ito sa iba? Bakit sa tuwing ng maibang lalaki nagbibigay rito ng atensyon ay nagsiselos siya? He had never been this selfish of Shane before. Nagtagumpay na ba si Danny na makapasok sa puso niya? Hanggang sa pauwi sila, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga tanong na iyon. Pupunta tayo sa Villamar. Aya ni Danny habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Cavite City. Medyo malayo pa sila sa naturang beach resort. Si Liz kasama naman pa rin ni Adrian at nagpaalam na bibisita sa isang kaibigan. Pinayagan na niya ito. It's already past 9, Danny. Sige na, paglalambing nito. Masarap maupo sa buhanginan at panoorin ang dagat kapag ganitong gabi. Hindi siya umimik. A night at the beach with Danny? Sounds tempting. Huwag ka na kasing mag-isip, pumayag ka na lang. Okay, he sighed. You win. Ayan, parang batang pumalakpak ito. At ginawa nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. She leaned forward and kissed him on the cheek. He was momentarily stunned. Nang titigan niya ang dalaga, abala na ito sa pagmamasid sa dinaraanan nila. Nilapitan na rin siyang itoon ng pansin sa pagmamaneho. A smile plastered on his lips. A moonlight night, a near deserted beach, sea waves kissing his feet in a very unpredictable lady. Anything can happen. Anong iniisip mo? Tanong ng dalaga. Nagkibit balikat siya. Nasa pinakadulong bahagi sila ng beach, malayo sa hanay ng mga cottages at sa mga langilang mga tao na naroroon para mag-night swimming. Kanina pa sila nakaupo sa buhanginan at nanonood sa bawat paghalik ng alon sa dalampasigan. Maulap ang kalangitan, ngunit paminsan-minsan, sumisingit pa rin ang liwanag sa bilog na buwan. The wind blew, and Danny involuntarily shivered and hugged herself.
Walang dalang jacket si Gray kaya't umusod na lamang siya at pumesto sa likuran ng dalaga. Kinabig ito at kinulong sa kanyang mga bisig. She leaned back on his chest, sighed contentedly within his embrace. The night worked its magic. Dahil kahit ano pang kontrol at pagpipigil niya sa sarili, hindi niya magawang kontrolin ang kanyang nararamdaman. His arms tightened around her. His face nuzzled at her neck. Namalay na lamang niyang hinahalikan niya na ang leeg at balikat nito. Her soft flesh deliciously, enticing him to do more. Narinig niya pa ang isang ungol mula sa dalaga. Kumawala ito sa pagpakayakap niya at bumaling paharap. Their eyes met, both flaming with unwritten desires. Words were necessary. Nangingibabaw ang dikta ng kanilang mga damdamin. They kissed, savoring each other's sweetness. Wala nang natirang pagitan sa kanilang mga katawan. Gray felt ecstatic beyond reason. Danny's lips were like marshmallows and honey. Matamis pero hindi nakakaumay. At may pakiramdam siyang hindi niya magagawang pagsawaan ng mga labi nito. Gumuhit ang isang matalim na kidlat sa langit. Kasunod ng dagongdong ng kulog ngunit hindi man lamang natinag ang dalawa. Nanatiling magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Walang nais kumalas. Maya-maya pa'y bumuhos na ang malakas na ulan. Sa pagtama ng malamig at malalaking patak nito, waring noon lamang nagising ang dalawa mula sa mahikang bumabalot sa kanila. Tumayo ang binata, inalalayo ng dalaga. He laughed and she shrieked as they ran back to where they came from. Basang-basa na nila nang sumilong sila panandalian sa cottage. Napansin ni Gray ang panginginig ng dalaga. Hindi tayo maaaring bumiyahe pabalik sa ganitong ayos. At giniginaw ka na, baka magkasakit ka. Ikaw din, anito sa nangangatal na tinig. Her lips were quivering. We should get out of these clothes? Okay nang ba sa'yo kung dito muna tayo magpalipas ng gabi? Danny nodded. Gray knew that after what happened a while ago, being with her all night was not a smart decision. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang isang kamay nito at muli nilang itinakbo ang natitirang distansya para tunguhin ang reception area ng resort. Danny wrinkled her nose as they got in the small room. Umupa si Gray na isang private room sa ikalawang palapag ng resort ng building. Pagpasok pa lamang napansin na ng dalaga ang kapayapaan ng naturang silid. May isang pandalawahang kama sa gitna. Isang maliit na mesa sa tabi nito na kinapapatungan ng isang lumang lampshade. Isang cabinet sa harap kung saan nakapatong naman ang isang 21-inch television set. Malinis at maayos ang silid kahit pa wala ang modern amenities na karaniwang makikita sa ibang mga high-class beach resorts. Meron din tong sariling banyo at air conditioning unit. Ang mabuti pa, mag-shower ka na muna, baka magkasakit ka na niyan, he said with his eyes wandering over her wet form. Her heart was thudding violently inside her chest. Hindi pa rin humuhupa ang sensasyong nararamdaman niya kanina. And being with him in this cramped room made her even more aware of the sexual tension between them. Minsan man hindi pa siya nalagay sa ganitong sitwasyon dahil ayaw niya. Ngunit ngayon nagtatalo ang kanyang loob. Imposibleng walang mangyari sa kanilang dalawa ngayong gabi. And one part of her wanted to run away from him dahil alam niyang masasaktan lamang siya pagkatapos. She may be vocal with her feelings, audacious and wild at times, ngunit takot din siyang mabigo at masaktan. Sinong tao ba ang hindi? But the dominant part of her rebelled with excitement for the inevitable. It was a dilemma she could not escape. Magpapaakit ako na makakain natin. Anong gusto mo? Bahala ka na. Mabilis pumasok sa loob ng banyo si Danny. Napasandal siya sa nakalak na pinto habang dinarama ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nasaan ang tapang mo ngayon, Daniel? She asked herself. Parang ayaw niya nang lumabas pa sa loob ng maliit na banyo. Ngunit nang maalalang basang-basa rin ang binata at kailangan din ito mag-shower, may pagmamadali siyang naghubad at tinapat ng sarili sa dutsa. Mabilis niyang tinapos ang paliligo, tinayo ang sarili, tinapi ang tuwalya sa katawan at tumugot muna ng isang malalim mabuntong hininga bago lumabas ng banyo. Nabungaran niya si Gray na may kausap sa telepono. Wala na itong pang-itaas. Napako ang pansin ito sa kanyang anyo. His eyes filled with desire. Tumalikod ito sa kanya. Tumawag ako sa ibaba. Nakiusap ako kung pwedeng malabhan at mapatayo ang mga damit natin.
Magpapaakit daw sila ng tao dito para kunin ang mga damit, he said without looking at her. Pakihintay na lang, baka paakit na yon. Tumango siya at sinundan ng tingin ang lalaki nang pumasok ito sa banyo. Nilalagnat na nga yata siya, Gray thought. Dahil sa kabila ng lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi pa rin humuhupa ang init na kanyang nararamdaman. How could he mask his longing for her? Paano niya palilipasin ang buong magdamag nang hindi man lang niyayakap at tinahalikan si Daniel? How could he control his need? Isang katok ang narinig niya. Pinatay niyang sandali ang lutsa at sinungaw ang ulo sa pinto. Narito na yung maglalaban ng mga damit natin, imporma ni Danny. Sandali! Muli niyang sinara ang pinto at nang muli niyang buksan iyon, iniabot na lamang niya sa dalaga ang kanyang pinaghubaran. She did not say another word. Walang mapanuksong mga salita. Wala rin ang mga panuksong mga titig. Mukhang kinakabahan din to. Hindi niya maiwasang mapangiti sa ideyang iyon. Nang matapos siya mag-shower, lumabas na siya ng banyo na nakatapis din lamang ng tuwalya. She nervously averted her eyes when he appeared from the bathroom. Kumain ka na ba? Tanong niya na mapunang naroon na ang pagkain in-order niya. Uminom lang ako ng kape. Busog pa naman ako? Okay. There was a momentary silence. The awkwardness was unbearable. Kinakabahan ka ba? Yes, came her honest reply. Ako rin eh, he admitted. Sige na, matulog ka na. Paano ka? San ka matutulog? Gustong batukan ni Danny ang sarili. Ano ba namang klaseng tanong yan? Wala siyang nakikitang sofa sa loob ng silid, kaya natural sa kama rin to mahihiga at tatabi ito sa kanya. Kaya pala kulang na lang humagalpak to ng tawa sa klase ng tanong niya. Mamaya na ako, mauna ka na. Umayos siya ng higa sa kama, opposite from where he sat. Hustong kapipikit pa lamang ng kanyang mga mata nang biglang nagdilim ang buong silid. Muling gumuhit ang matalim na kidlat kasunod ng malakas sa kulog. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, sabay tawag sa pangalan ng binata. In one brisk moment, his arms encircled protectively around her. Gray? Shh! It's all right. I'm here. Ang pagkagulat na naramdaman niya kanina, napalitan ng kakaibang kilig. They were almost naked except for the towels at ang simpleng yakap na iyon, sapat na para sumiklab ang pagnanasang kanina pa nila kapwa pinipigilan. Gray's steady breath became labored at ganon din siya. Para nag-aahabulan din sa bilis ang pintig ng kanilang mga puso. Without much thought, she reached out to touch his face and the gesture was enough to heat up the moment. Kasabay ng alimpuyo ng kalikasan sa labas, binigyang layo nilang pananabik ng kani-kanilang mga damdamin. They kissed, touched, and made love. Danny welcomed the pleasure-pain experience and gave up herself willingly, in wild abandonment to Gray, the man she loved, and who would eventually shatter her heart into tiny pieces. She felt contentment when it was over. Ngunit naroon din ang kawalang kasiguruhan sa kahahantungan ng kanilang ginawa. Parang gusto niyang magsisi, pero mahirap pagsisihan ang bagay na kinatuwa at kinagalak ng ating puso. Gray? Inaantok na sagot nito. Remember our bet? Tinangka niyang langkapan ng amusement ang tinig. Now you'd have to marry me. Yeah, okay. Tinatamad na bulong nito bago bumaling patalikod sa kanya. She clutched the sheet slightly as pain gripped her heart. Wala siyang makapang anumang kasiyahan dahil alam niyang wala iyon sa loob ng binata, para bang napipilitan lang. He might not even remember what he said when he wakes up. Malaking katangahan talaga na hinayaan niyang sariling angkinin siya nito. Wala namang pagmamahal si Gray para sa kanya. Pero ano nga bang laban niya sa gusto ng kanyang puso? She had been in love with him since the very first time she saw his angry face. Nakakatawa. He was a challenge she freely took and she vowed to heal his heart so that one day he could open himself to love again. Hindi man siya ang pili nitong mahalin pagdating ng araw, magiging masaya pa rin siya para dito. A bittersweet moment for Danny. She may be an incurable romantic, but she is also a realistic person. Gray deserved someone better, hindi ang katulad niyang may hindi magandang reputasyon at pinagmulan. She smiled bitterly as tears slowly rolled down her cheeks. At least, she would have this magical night to remember
forever. Malungkot na naglalakad si Danny sa parke ng subdivision. Isang linggo na mula na may nangyari sa kanila ni Gray at mula noon, dama na niya ang ginagawa nitong pag-iwas. Bihira niya na itong makita sa bahay ni Liz at kahit tinatawagan niya ito, hindi rin to sumasagot. Wala na siyang maisip na maaari pa niyang gawin para makausap ito. Dahil wala sa sarili, hindi niya namalayan. Napadpad na pala siya sa lugar kung saan nakatanim ang matandang puno ng mangga. Tinitigan niya ang puno na parang noon lamang niya ito nakita. Marami na rin siyang narinig tungkol sa mahika ng punong ito. Pagbibigyan kaya nito ang hiling niya? She closed her eyes and whispered her heart's wish. Nang dumilat siya, umihip ang mabining hangin at nagsayawan ng mga sanga at dahon nito. Was that her answer? Nasisiraan ka na talaga ng bait, Daniel. Pabalik na sana siya sa kanyang bahay nang makarinig siya ng busina mula sa kanyang likuran. A gray Mercedes-Benz was trailing behind her. Tumabi siya sa pag-aakalang nakaharang siya sa daraanan nito, kaya ito bumasina. Ngunit laking gulat niya nang lumapit ito sa tabi niya. Mas lalo siyang nagulat nang bumaba ang tinted window at sumungaw doon ang mukha ng isang taong kilalang kilala niya. Hiroki? Hello, Danny? Lumapad ang pagkakangiti ng dalaga pagkakita sa stepbrother. Hindi na nito kailangan pang imbitahan siya. Mabilis siyang sumakay sa passenger seat ng kotse nito. Nang sapitin nila ang kanilang bahay, sandali siyang bumaba upang buksan ang gate. Hustong na ipasok na ni Hiroki ang sasakyan nang siyang dating naman ang kotse ni Gray. Nahagip pa ng mga mata ng huli ang puwitan ng abuting Mercedes-Benz bago tutuluyang makapasok sa looban. Nangunot ang noo ng binata nang makita ang pag-ibis ng isang matangkad at maputing lalaki mula roon. At lalo pang nangunot ang noo nito na makita kung paanong niyakap ng dalaga na mahigpit ang estranghero. Pansamantalang nawala ang isip ni Danny kay Gray dahil sa pagdating ni Hiroki. Ikakasal na pala ito at kaya ito dumalaw upang imbitahan siya. Sa kanyang kasiyahan, iyaya itong mamasyal at kumain sa labas kinabukasan. Sa SM sila nakarating. Katatapos lamang nilang kumain at nagpaalam itong sandali para magpunta ng CR. Siya naman inabala ang sarili sa pagmamasid sa mga display ng damit ng kalapit na butik. Nagulat pa siya nang bigla siyang madunggol ng kusino. Naku miss, I'm sorry. Hinging paumanhin na magandang babaeng nakabunggo sa kanya. Bago pa man yan masabing okay lang, sumulpot na ang kasama nitong lalaki. Honey, andito. Danny? Gray? Magkakilala kayo? Tanong ng babae. Di magawang sumagot ng binata. Yes. Actually, magkapit-bahay kami. Kaibigan ko rin kasi yung pinsan niyang si Liz. Sagot niya na sinabayan pa ng ngiti. Ganun ba? Wala kasing nababanggit si Gray sa akin tungkol sa'yo. Sandaling tinitigan ni Danny ang di mapakaling binata. Wala naman kasing dahilan para ikwento niya ako sa'yo. Pinatatag niya ang tinig. Blinked back the tears from her eyes. Hindi ito dapat mahalatang nasasaktan siya. Inaasahan niya lang mangyayari to, but she never expected it to be this painful. Sige, mauna na ako sa inyo. Palayo na siya sa dalawa nang marinig niya ang tawag ni Gray. There was pity in his eyes when she turned to him. May sasabihin ka ba? She asked softly. Hindi ito nagsalita. Nag-aalala ka bang baka singilin kita sa pustahan natin? His jaw tightened. She smiled sadly. You don't have to worry, Gray. Kalimutan mo lang tungkol sa pustahan. Nagbibiro lang ako. Tuluyan ang nabasag ang kanyang tinig. Mabilis siyang lumayo sa dalawa bago pa makita ng mga ito ang luhang nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pumunta ng tindahan si Gray upang bumili ng sigarilyo. Naku, alam mo ba, Mari, ang bulong-bulungan? Narinig niyang sabi ng isang may katandaang babae sa tindera. Buntis daw si Daniel. Napaubo siya sa narinig. Nako, at saan mo naman nasagap yung chismis na yan, Aber? Hindi ito isang chismis. Si Pedra mismo may sabi. Hindi ba't matagal na siyang naninilbihan bilang katulong sa babaeng iyon? Oh, ano namang bago doon? Hindi ba't ilang ulit nang nabuntis yan at palagi lang din namang nagpapalaglag? Nagtagi sa mga bagang ng binata sa narinig. Alam niyang walang katotohanan ang sinabi ng tindera. Paano ilang ulit nang nagbuntis ang isang babae, naniwan lamang lang karanasan? Hindi siya maaaring magkamali. Inosente si Danny ng gabing angkilin niya ito.
Ngunit ang kaalamang buntis ito ay nagpakaba sa kanya. Siguradong siya ang ama ng dinadala nito. He had to be sure. Tiyak ang kanyang mga hakbang. Ilang ulit din niyang pinindot ang doorbell bago nabuksan ang pinto. Parang nagulat pa ang dalaga na mapagbuksan niya. Pwede ba tayong mag-usap? Sa halip na sumagot, niluwagan ito ang pagkakabukas ng service door. Pumasok siya. Kamusta ka na? Tanong niya na nasa sala na sila. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. Bakit parang pumayat ka yata? Hindi niya naiwasan ang bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Why the sudden concern, Gray? Danny, bakit ka nga pala napasyal dito? Di niya kaagad masagot ang tanong nito. Dapat ba niyang sabihin dito na lais lamang niyang tiyakin kung totoo nga bang balitang buntis ito? Paano kung sabihin itong totoo nga? Aalokin ba niya ito ng kasal? I heard some news na ano? Nabuntis ako? Yun bang dahilan kaya bigla mo ako naalala? He could detect the sarcasm in her voice. Paano kung sabihin kong totoo ang mga narinig mo sa mga marites? He could not look into her eyes. Isang maling sagot at sigurado siya, masasaktan niya ng gusto ang dalaga. At hindi niya gustong saktan ito, not after the hurt that he saw in her eyes when she saw him with another woman. Ngunit ano ba ang tamang isasagot niya? Nasa galon siyang pag-iisip nang bigla itong humagalpak ng tawa. Nagtatakan tinitigan niya ito. Look at you, Gray. Daig mo pa ang ibinabad sa suka. You looked ready to faint. Danny, tumalikod dot ilang minuto ring nanatili itong tahimik. Seryoso nang muli ang tinig ito na magsalita. Umuwi ka na, Gray. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman ako buntis. Pero, muling humarap ang dalaga. A poignant expression on her face. Kung buntis man ako, natitiyak akong hindi mo gugustuhin magpakasal sa akin. At natitiyak ko rin pagdududahan mo kung ikaw nga bang ama ng dinadala ko. And I cannot blame you because I am not decent. Ikaw mismong may sabi niyan, hindi ba? Her voice quivered a little. Walang katotohanan ang anumang balitang narinig mo, kaya't pinatatag mo na ang loob mo. Wala kang dapat panagutan sa akin, hindi ako buntis. She added coldly. Kung wala ka nang sasabihin pa, baka pwedeng umalis ka na. Marami pa kasi akong gagawin. Pagtataboy nito. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Hanggang sa makauwi siya at makapasok sa kanyang silid, hindi pa rin niya makuhang magsaya sa natuklasan. May panghihinayang siyang nadama sa kaalamang hindi nito dinadala ang anak niya. Patapos na ang despedida party ni Gray nang sumaglit si Danny. Nadatnan niya sa kusina si Liz. Ayon dito, kaaalis lang ng pinsan upang ihatid si Monica. Hindi niya na itatanong dito kung sinong babaeng yon. May ideya siya na yun din ang babaeng kasama ni Gray noon sa mall. Oh, bakit ngayon ka lang? Pinalipas ko muna kasi yung sama ng pakiramdam ko. Umuulit na naman yata yung vertigo ko eh. Pagdadahilan niya pa. Pati ba naman ako, lolokohin mo pa? Sarkasikong tura ng kanyang kaibigan. Kinakabahang tiningnan niya ito. Sumilip muna si Liz sa labas ng kusina at mga sigurong silang dalawa lamang ang tao roon. Muritong lumapit sa mesa at naupo sa harapan niya. Bakit di mo sabihin sa pinsan ko ang kalagayan mo? Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Parinindigan mo pa rin ba ang pagsasinungaling mo? I am a nurse, remember? And I know the signs of pregnancy. May bahid ng galit ang tinig nito. Hindi siya nakaimik. Hindi ko lang naging ugali na mag-usisa sa isang tao. At kaibigan kita kaya tinihintay ko sa iyo manggaling ang lahat. But my God, why are you doing this, Daniel? Anong gusto mong gawin ko, Liz? Ipagtapat sa pinsan mo na nagbunga yung minsang namagitan sa amin? Ang magmakaawa na panagutan niyang dinadala ko? You should have seen his face when he asked me if I was pregnant. She blurted out. Daig pa niyang nasentensyahan ng kamatayan habang naghihintay ng sagot ko. Napangawi ang galit sa anyo nito. Pero, let's accept it, Liz. Hindi niya tatanggapin ang batang to dahil hindi niya tanggap ang kanyang ina. Danny, I appreciate your concern but it's best this way. Pero karapatan pa rin niyang malaman ang totoo. A day from now, aalis na siya, Liz. At pagbalik niya ng London, hindi niya na ako pagkakabalahang isipin pa. Can't you see? I failed. Hindi ko siya nagawang turuan na mahalin ako. Marahas niyang pinahid ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Napapagod siyang umiyak.
Akala niya matapang siya, na kaya niyang indahin ang kabiguan. Ngunit ngayon niya napatunayang hindi pala ganon katatag ang loob niya. He never wanted me. At ayoko nang ipilit pang sarili ko sa isang taong ayaw naman sa akin. Pride na lang ang natitira sa akin, Liz. Narinig niyang bumuntong hininga ang dalaga. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy ko to. Paninindigan ko. Determinadong sagot niya. Batid niyang magiging sentro na naman siya ng mga chismis at haka-haka, pero wala na siyang pakialam. Nabuo ang buhay sa kanyang sinapupunan dahil ginusto niya, dahil mahal niya ang ama ng sanggol na dinadala niya. Walang dahilan para hindi niya tanggapin ang kanyang kapalaran. Nakakalungkot nga lang isipin, nalalaki rin ang anak niyang walang magigis ng ama. Ngunit hindi niya hahayaang danasin ito ang dinanas niyang kalungkutan habang lumalaki siya. Hindi niya iiwang mag-isa ang kanyang anak. Bubusugin niya ito ng pagmamahal at pag-aaruga. Malapit nang maghating gabi na makita niya ang pagdating ng kotse ni Gray. Mabilis siyang lumabas ng gate at tumawid sa tapat. Gray, sandali! Tawag niya sa umibis na binata. He looked happy. Danny? Gabi na, bakit gising ka pa? Hinihintay kasi kita. May dinukot siyang kaheta sa bulsa ng kanyang pajama. Eto, inabot niya rito ang regalo. Tinitigan nito iyon. Sige na, tanggapin mo na. Una't huling regalo ko na sa'yo yan. Danny, I'm afraid walang hinihinging kapalit yan, Gray. At doon ko pa yan pinagawa. Kahapon ko pa nga lang nakuha. Timing naman dahil paalis ka na sa Makalawa. She swallowed the lump in her throat. Treat it as my farewell gift. Walang nagawa ang lalaki kundi ang tanggapin iyon. Salamat, was all he said. Their eyes met and she smiled. Hindi na makikita ni Danny ang mukhang iyon sa sunod na mga araw. Pero habang buhay na itong mananatili sa kanyang balintataw. Gusto niyang sabihin dito ang buong katotohanan at pigilan itong umalis, pero wala siyang karapatan. Hindi tamang ikulong niya ito sa isang sitwasyong hindi nito ikaliligaya. She had no choice but to let him go. Pasensya ka na sa mga pangungulit ko noon, ha? At pasensya ka na rin kung nagulo ko ang buhay mo. Tumango lamang ito, nakatingin pa rin sa kanya. Gusto ko lang malaman mo na, Aniya, na lumunok muna bago nagpatuloy. Totoong mahal kita. At yung nangyari sa atin, hindi ko pinagsisihan iyon. Danny, pero wag kang mag-alala. Tanggap ko naman na una pa lang, wala na akong pag-asa. Nabasted na ako. She tried to sound comical, but her throat was already aching and her eyes sting with unshed tears. May gusto lang akong itanong. Ano yon? Masaya ka ba, Gray? Ilang minuto ring tinitigan muna siya ng binata bago ito nagsalita. Yes, I'm happy. Danny smiled. Yun lamang ang mahalaga sa kanya. She moved closer and hugged him one last time. Goodbye, Gray. Ingatan mo ang sarili mo and be happy always. Those few minutes seemed like eternity. She never really wanted to let her go pero kailangan. Gaano man kahirap, pinilit niyang kumalas dito. She did not utter another word, never looked back. Halos takbuhin na nga niyang distansya papasok ng sariling bahay. Doon na lang niya palalayain ang sakit na nararamdaman. Doon na lang niya iindahin ang sugat sa kanyang puso na ngayon pa lang ay nangungulilan na sa binata. Araw ng pag-alis ni Gray. Nang silipin niya ang katapat na bahay, nakita niya nang sinakay ni Tito Mark ang mga maleta nito sa likod ng Toyota Innova. Nang matapos lumunan na sa loob ng sasakyan ang buong mag-anak at ilang sandali pa, umusad na ang sasakyan papalayo. Danny felt a deep forlorn feeling. Wala na si Gray. Hindi na ito babalik. With that thought, patakbo siyang lumabas ng bahay. She had to see him one more time. Hindi alintana ang sariling kalagayan. Tumakbo siya sa pagtatangkang mahabol pa ang sasakyan nito. Gray! She cried out, hoping he would hear her. Pero patuloy lang sa paglayo ang sasakyan at napapagod na siya. Hanggang tuluyan ng sumuko ang kanyang mga paa. Humihingal na napaluhod na lamang siya sa gitna ng kalsada habang unti-unti nawawala sa kanyang paligid ang sinasakyan nito. Gray! She cried out desperately. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang luha. Please don't go. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng anak mo. Her voice was no louder than a whisper now. Gray? Her body trembled with uncontrolled emotion. She felt so cold and alone. A soft morning breeze blew as if embracing her, comforting her, but she found no comfort at all.
Tahimik na nakaupo si Danny sa bench na nasa harapan ng matandang puno ng mangga. 2 araw na mula nang bumalik si Grace sa London at 2 araw na rin siyang nagpupunta sa lugar na ito. Ayaw na niyang umasa. Ayaw na niyang mangarap na isang araw, babalikan siya ng binata. Ngunit pasaway talaga ang puso niya. Kahit anong pilit niya, ayaw pa rin itong sumuko. Danny? Nagulat siya. Paano ba niya makakalimutan ang tinig na yon? Pero imposible. Nagde-delirium na ba siya? She must be missing him terribly para akalain niyang tinig ni Gray ang kanyang narinig. Lumingon ka naman, please? Again, came the familiar voice. Unti-unti na siyang humarap sa pinanggalingan ng tinig, and there, standing a few feet away from her was Gray's smiling form. Pinalabo ng luha ang kanyang paningin, ngunit hindi niya magawang ikurap ang kanyang mga mata sa takot na maglaho ito oras na gawin niya yon. She knew it was only a figment of her imagination, an image conjured by missing him so much. Why did you come back? She managed to ask. He smiled and took a step closer. May naiwan ako eh. Naiwan ko yata dito yung puso ko, and I cannot live without it. At saka isa pa, dinukot ito mula sa bulsa ang keychain na binigay niya and dangled it in front of her face. It was a scribbled I love you phrase in white gold. Pinasadya pa niya iyon. Hindi ko pa kasi nasasabi sa nagbigay sa akin ito yung sagot ko sa panliligaw niya. Napangisi ang binata. Gusto namang sumabog ng dibdib ng dalaga sa sobrang kaba. Tell me, I'm not dreaming, she begged. Gray crossed the distance between them, cupped her face softly and kissed her unabashedly, unmindful if there were people watching. You're not dreaming, my sweet. Gusto mo, pingutin pa kita sa ilong mo eh. Oh, Gray? Niyakap niya to na mahigpit. Feeling his warmth, she needed to assure herself that this was real, that he was real. Alam mo ba ang unang bagay na ginawa ko nang lumapag ako sa London? Magpabook ng flight pabalik dito sa Pilipinas. Kung maaari ko nga lang pabalikin ang eroplanong sinakyan ko, ginawa ko na. She cried and giggled at the same time upon hearing the boy's story. I thought I could forget you, kahit hindi na kita nakikita, pero hindi ko kaya. Ikaw ang palaging hinahanap ng paningin ko, ang isinisigaw ng puso ko. I love you, Danny. Pagod na akong paglabanan ang nararamdaman ko. Mahal kita, Gray. I know, and I'm sorry for not believing in you. She felt his gentle caress on her cheek. Let's start over, and this time, let's make it right. Marry me, Daniel? Hindi makapaniwala si Danny sa narinig. Wow, hindi tanong, namimilit. Sigurado ka na ba sa inaalok mo? As sure as I am standing here? Lumabi siya. Corny mo. Di naman original yan eh. And she giggled as pure happiness engulfed her. She was silenced by his kiss. Bigla niya itong naitulak nang may maalala. Paano nga pala yung babaeng kasama mo noon sa mall? Ah, si Monica? So she was right. Girlfriend siya ng isang kaibigan ko. Umiral ang katarayan niya. Girlfriend ng kaibigan mo pero tinatawag mong honey? Tumawa ng malakas si Gray. Nanules ang uso niya. Wala namang mali siya yun eh. Tsaka para ko na rin kasing kapatid yung Monica, kaya sweet kami sa isa't isa. But believe me, wala kang dapat ipagselos dahil ikaw lang ang mahal ko. Parang bombilyang nagliwanag ang mukha ng dalaga dahil sa narinig. Talaga? Oo, ikaw nga dyan nakita ko may kayakap kang singkit na bisugo noong isang araw. Sino ba yun? Singkit na bisugo? Bigla siyang napahagalpak ng tawa sa description nito. Pinagsesilosan mo si Hiroki? Malambing na ikinawit niya ang 2 kamay sa leg ng binata. Naramdaman niya ang pagyakap ito sa kanyang bewang. Step brother ko po yun at ikakasal na siya. So, walang mga third party? Tanong nito na nakangiti. Umiling siya. And there won't be no one. Not now, not ever. Lumapad ang pagkakangiti ni Gray. Good! Siya na ang kusang humalik dito. Na maghiwalay ang kanilang mga labi, buong pagsuyong tinitigan niya ito. Hindi ako katulad na ibang mga babae na maaari mong maipagmalaki, Gray. I am not your typical damsel. I am not demure. I am loud and outspoken. And you're also one extraordinary lady with a decent love that healed my wounded heart. You have brought out the best and the worst in me,
made me realize the difference between living and mere existence. You resurrected me, Danny, and made me whole again. A single tear fell from her eye. He kissed it dry. Tanggap ko kung ano ka pa. Everything that you are, both good and bad. Just promise me one thing. Nangunot ang noo niya. Ano yon? Just don't dress too sexy. Baka araw-araw na lang ako mapaaway dahil sa'yo kung sakasakali. I will buy you a new wardrobe. What? Pero, no buts. Her shoulders slumped in defeat. Okay, nakalabing sagot niya. But what is a little sacrifice kung kapalit naman noon ay habang buhay sa piling ng lalaking pinakamamahal? Her face beamed with joy. Magsusuot na lang ako ng sexy kapag nasa bahay tayo, she said teasingly. Sweetie, kapag nasa bahay tayo, I'd prefer you without anything on, he drawled. Namula ang mukha niya at sinuntok ito sa balikat. He burst out laughing. Napahagikik na rin siya. Let's go home, Danny. Inawakan nito ang kanyang kamay. Sandali lang, may sinabi ba sa'yo si Liz? Wala naman. Ah, okay. Hindi na rin pala nito alam ang kalagayan niya. Napangiti ng lihim si Danny. Nasa kanya ng lahat ng oras para sabihin dito ang tungkol sa dinadala niya at sinigurado niyang magiging isa yung magandang regalo para dito. Halika na. They stood up and held her hands. Habang papalayo, parang may narinig siyang isang tinig na tumatawag sa kanya. Lumingon siya sandali sa matandang puno ng mangga. Walang hangin ngunit nakikita niya kumalaw ang ilang sanga nito na waring kumakaway sa kanila. She smiled and uttered a silent thank you. Her wish was granted and she was grateful. Talagang ang sugat ay dinulot ng pag-ibig. Pag-ibig lang din na makapaghihilom. Marami tayong natutunan sa istorya ni Gray at ni Danny. Una, palagi nating narinig or nababasa, don't judge the book by its cover. Marami ang mga sabi-sabing hindi magaganda at akala sa pagkatao ni Danny, dahilan kung paano siya manamit. Ngunit nang makilala siya ng lubusan ni Gray, natuklasan nito. Ang busilak, masayahin at mabuting puso at pagkatao ni Danny. Another lesson, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong magpalugmok dahil lang nakakaranas tayo ng problema. Maaaring minsan kagaya tayo ni Gray, nakakala natin katapusan na ng mundo dahil sa pagkaranas ng isang pagkabigo. Ngunit lagi nating iisipin na habang may buhay, may pag-asa. Isa na naman pong bagong kwento ang ating mapapakinggan. Sana po wag nyo kaming iiwan at patuloy na suportahan. Hanggang dito na muna ang kwento ni Gray at Danny. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga tagapakinig. God bless everyone.